Mga ate at kuya, si VP Sara nanghablot ng cellphone, siyempre, para siya na yung mag-take ng photos doon sa pinuntahan niyang lamay ng mga sundalong nasawi, 'di ba? Sa pakikipaglaban sa Maute, doon sa Lanao yun eh. So Lanao is in Mindanao, Iligan City is in Lanao, right? So Lanao del Norte, yeah. Ang alam ko nandiyan yung Maria Cristina Falls na napakagaganda po ng mga resort and mga falls diyan sa Lanao. Ngayon yung Lanao del Sur naman po nandun ang MSU, nandun magulo po talaga 'yan. Lalo na yung Lanao del Sur, yun po yung parang puro Muslim na, eh. Lanao del Norte kung saan nandun si VP Sara, ito sa picture na ito, ay teka lang, medyo mixed diyan, marami ring mga Christians diyan mga ate at kuya, ano po, dito. Nandun ang ating pangalawang pangulo, nag-take ng pictures nga po immediately 'no, nung nalaman niya na may mga namatay, 6 po yata yun, at na may mga nasa ospital na wala man lang dumadalaw dahil nga malalayo sa kanilang mahal sa buhay. Mga sabi niyo nga, mga taga Cebu pa pala yung ibang sundalo, nakakalungkot nga na bumabalik na naman ang problema natin sa mga teroristang 'yan. Salamat Izra, really appreciate it. Magagalit na naman si SpongeBob SquareFace. Oh. Pero yung ating pangulo ay willing sa pakikipag-date. Pero eto muna ang ating puntahan. Ito nga po yung ating survey, mga ate at kuya. Ano ang dapat gawin ng ating mga leaders kapag may nasawi tayong mga men in uniform? Ah, andali ah. Ang sabi ng 97% ay makiramay. At ang sabi ng 3% makipag-date. Kasi yung isa, inuna ang pakikipag-date. Yan nga po ang sinasabi ko sa inyo mga ate at kuya, na dilemma kapag ang naka-appoint or ang in-appoint, hindi in-appoint, inelect. Kapag ang binoto natin, kahit na in-appoint din, katulad ng ginagawa ni Nakote ngayon, ay mga elite, they are not aware of public service. Very rarely sige nga mag-comment kayo, sino sa mga billionaires in the Philippines na public servant din? I-comment nyo sa comment section, baka may kilala kayo eh. So far, iisa lang naman ang sumasagi sa isip ko na naging public servant na billionaire or at least elitista, pero okay ang naging trabaho. Unfortunately, namatay na yon, wala na siya, no? Pumanaw na. Pero sa ngayon, sino sa mga elite, mga billionaires, lalo na may mga ina-appoint sinakoting na ganyan, ang marunong sa public service? 'Di ba? Ang alam kasi 'pag public servant ka, taga-silbi ka nga, eh. Ano naman ang alam ng mga born with silver platter and golden spoon in their mouth sa paninilbihan sa publiko? Ang Pilipinas, majority of the Filipinos are, 'di ba, grassroots. As in, mga mahihirap, kapuspalad. Pagpalagay mo 80 to 90% 'yan, iilan lang naman ang middle class sa Pilipinas, nababawasan pa. Oh, kumukonti na lang ang mayaman. What about the upper class? Pero yung elite po sa pyramid na ganyan, sila iilan lang 'yan. Baka nga wala pa sa, 'di ba, wala pa sa ating mga daliri ng kamay at paa ang mga billionaires ng Pilipinas. Tapos i-a-appoint sa gobyerno. Yan ang dilema na nag-elect tayo ng elitista. Hindi nila alam na yung kanilang lifestyle or yung kanilang mga nakasanayan sa pamumuhay ay offensive, or kung hindi man offensive, it leaves a bad taste in the mouth, or hindi maganda. Kita niyo ang ginagawa ni Nakuti ngayon, 'di ba? Pa-concert ng pa-concert, may pa-fashion show pa sa palasyo. Oh, thank you Aldine. Hindi nila alam na yung kanilang hilig sa kasiyahan ng ganyan ay hindi magandang tingnan sa mata ng publiko. So ito yung dalawa, tapos naman na ang Valentine's, tapos naman na ang Chinese New Year. Hindi ko alam kung bakit may pag-date-date pa. Oh, nag-post sila, lagpas Valentine's na, anong essence? Anong significance? Date night for the first couple. Oh, nakatag pa yung jowa. Oh, tapos violet pa yung mga flower arrangement, thingy-thingy. Keme-keme, walang pagkain or konti lang yung pagkain na hain. Ba't hindi kayo magkatabi? Saan to? Well, ay alam ko to mga ate at kuya. Baka ito ay sa BGC. Pero long table, tas dalawa lang sila, oh.
I think this is in BGC, judging from the window and the lights outside. Hindi 'to sa palasyo, ako tatanungin niyo. Long curtain, so mataas yung ceiling ng venue. So maybe it's a, 'di ba, exclusive restaurant, baka five-star restaurant o kung ano man 'to. Nagde-date sila, halakak si ano, ganda-ganda talaga ni Ma'am Shikels doon, batang-bata, sawiwang-sawiwa. O si Kuting naman parang bagets, akala mo 30 anyos, 'di ba? O naka-de-kuwatro pa 'yan. Ba't hindi pa kayo nagtabi at nag-ano, iba pa yung mga wine glass, juice, iba-iba yung mga glasses. So very social yung kanilang date, no? Candlelight dinner pa, may mga candle sa baso. Nagsisinosyal kayong ganyan. 21 kasi 22 kinabukasan nandun na si VP Sara eh. So, nagpapasosyal ang magjowa, tapos yung may mga naratrat ng mauti na mga kasundaluhan natin. 'Di ba? So, laging ganyan. Alam nyo, baka may balat kayo sa puwet, PBBM, na tuwing kayo ay nagsasaya, uma-attend ng mga kasal, 'di ba, nagpapasosyal, concert, kinabukasan or mismo kasabay nung petsang yun, may mga nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Hindi kaya iniaadya rin or wag naman sana. Pero hindi kaya nagkakataon or maybe it's heaven's, I don't know. Ba't nagkakagano'n, nagkakataon kung hindi man magkasabay halos magkasunod. Nagsisinosyal ang mga 'to at kung ano-anong pasosyal na event, tapos may nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Siguro may pagkabwisit rin sila 'no, bwisit sila sa buhay natin. Kilig, alam niyo, binabatikos ito, tingnan niyo 'tong post nga ng, isang taga Mindanao. Sino ba talaga ang ayun nga rin ang point pala, sino ba talaga dapat ang magbayad sa date? 'Di ba ganyan 'yan. Ngayon kasi daw dapat practical na, dapat KKB na lang 'pag nag-date. Anong KKB? Nakaka-offend naman sa kababaihan 'yun. Alam nga well, kung siguro yung babae ang nagyaya, puwede siya manlibre or mag-KKB. Pero kung ang lalaki ang yayaya, which gano'n naman ang nangyayari sa Pilipinas 'no, lalo sa mag-boyfriend, girlfriend, kapag lalaki ang nagyaya, dapat po talagang lalaki ang magbayad. So sabi dito, sino ba talaga ang dapat magbayad sa date? A, lalaki, mali. Sabi nung nag-post. B, babae, mali rin. Dapat daw kaba ng bayan. Correct. Buwis ng taong bayan dapat ang gumastos. So itong pagpapasosyal ng dalawa, ang tanong, pera ba nilang mag-asawa yan or buwis ng taong bayan? Well, ang sweldo nito, kahit sweldo niya, di ba? Bilang presidente, buwis pa rin yun ng taong bayan. Wala naman silang iniintindi ngayon. I don't know, may negosyo ba sila? Busy ba masyado? Parang hindi naman busy, nakakapag-date pa nga eh. O, date night for the first couple. Piste, sabi o. Charge to MOOE or maintenance and other operating expenses. O ang mga hashtag, hindi mo pera yan. Sabi dito ng nag-comment. Even sa post po ng presidente, ang dai rin talagang nagre-react mga ate at kuya. Puntahan natin yung post ng presidente nyo. Ang daing nagko-comment na hindi natutuwa sa tama mo, marami na ang tumatawa, dati puro puso-puso lang yan, mga like lang. Ay, hindi niyo nakikita dito sa kabilang ibayo, sandali, sandali mga ate at kuya, pakita ko lang yung picture. Hindi niyo pala nakikita, sandali sorry naman. Punta tayo kay Kuting. Ay, Kuting ang tinype ko talaga. Sorry. Kuting ang tinype ko. Mali. Hindi pala nakikita sa Princess Maui 'tong ngalngal ako ng ngalngal, sorry naman. Ito yung sinasabi kong picture mga ate at kuya. Nagde-date. Again po, bagets na bagets si Kuting, payat-payat si Mamshi, sexiness, skiness, walang wrinkles, candlelit dinner, yung mga basong may ilaw, 'di ba? Iba-iba yung wine glass, iba yung juice glass, whatever, champagne glass, kung ano man 'yan. May flute, may konting pagkain. Sabi nga po marami namang pagkain talaga sa kung sa amang date niyan, tapos inalis na lang siguro or maybe tapos ng kumain, happy-happy ang dalawa. Pero ang mga kasundaluhan natin na pinuntahan ni VP Sara, 21 po ito eh. So 22, nandun agad si VP Sara no, so halos magkasunod. Kasabay ng pagdi-donate ng dalawa, may mga na-ambush na siguro. Yung kay Inday naman po, VP Inday. Nakiramay, yun ang dapat na ginagawa ng mga leaders natin.
maybe unahin niyo ang makiramay sa mga napapatay at napapaslang nating kasundaluhan na binabawasan niyo na nga ng sweldo, 'di ba? O bawas ng sweldo, napilayan pa, naputol pa ang paa, ang iba okey lang sana kung naimbalido, hindi pa rin okey yun, eh. Yung iba napatay pa mga at kuya. Tapos yung dalawa nagsisinosyal sa kanilang date. Talaga namang, umani ng batikos, basahin ko na lang. Na sabi ni Ate Regine, nagkagulo na ang bansa, puro panggigipit, nakakalungkot, naniwala kami sa pangako mo. Paano naman yung mga sundalo na namatay? O may comment din, eh. Tio Moreno, are you gonna spend time with their family too? Commander-in-Chief ka, 'di ba? Nasaan na yung sabi sundalo kaninang ama-amado diyan, na bangaw na nakapasok. Under kay Kuting ang mga sundalo, may mga namatay tapos ang ginagawa nagpapasosyal. Gabaan sana, right? Oh. Gutom ang tao, yun pa rin. Tapos yung dalawa nagpapasosyal. What a joke, sabi ni Joey. 7 million na lang daw ang followers ni Hello Kitty. 7.5 kasi yan. Silipin nga natin kumonti na daw kasi yung followers ni Kuting. 7.4. 7.5 yan mga ate at kuya. 7.5 million. Nilalangaw na ang Facebook ni Kuting. Natatauhan na ang taong bayan. Insensitive, walang empathy. Effective si Miss Marlica sa pagbabatikos kaya gustong gurgurin. Hindi lang si Miss Marlica, hindi lang si Pastor Kiboloy, pati kami mga tungaw vloggers, kami mga baby vloggers na kaunti ang followers, gustong i-take down. Threaten kayo sa amin? Anong ginawa nyo kay BL Cream? Tanong ko lang ha, Ma'am Shi. Anong ginawa nyo kay SpongeBob SquarePants? Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Hiniwitan nyo ba? Ginayuman nyo ba? Ano ba? Pinaamoy nyo ba ng inyong kipay labom or ng mababangon yung kaching-kaching? Ano nangyari kay BL Cream? Ano nangyayari sa mga bumabati ko sa inyo dati? Tapos gusto nyong gurgurin ang mga maliliit na vloggers na katulad namin? Hala, nababawasan na ng followers si Kuting. Hala, nasa ng 31 million. I was hoping kahit kalahati man lang ng 31 million votes niya, maging subscribers niya on Facebook. Karamihan naman sa atin nasa social media, tama mga ate at kuya. Pagpalagay niyo ang mga botanteng yun, yung 31 million, ay kahit kalahati lang nun ay mga nasa social media. Eh di sana nadagdagan to ng 15 million, abay nababawasan pa. Alam na ng taong bayan. Wala tayong nararamdamang asenso, wala tayong nararamdamang care. Si VP Sara lang ang may care sa taong bayan. Kailan kaya natin magiging presidente si VP Sara or kung sino mang mas matino pa kay Kuting? Baka nga si Lenny mas matino pa kay Kuting, eh. What do you think mga ate at kuya? Kuya, pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.